Hindi ito basta-bastang bagay lamang na napapasakamay ninuman. Isang anting-anting na itinuturing na lihim. Isang itim na lihim. Mga kaibigan, heto po ang isang kwento na nagmula pa sa ating mabuting tagapakinig. Medyo mahaba ang kanyang panimula, lalo na po na ang mga pagpupuri baka masyadong isipin ni Kulas na totoong pogi siya. Kaya puputulin na lamang natin ang parting iyon. Ito po ay isang matandang kwento na hindi nyo napapakinggan sa karamihan. Kwentong pihadong ang mga lehitimong mga antingero, mga siyang tunay at dalubhasa ay itinuturing itong isang kaliwa. O di kaya ay kung hirangin ay ipinagbabawal na sa lamangka o ritual. At ito ang isang istorya sa mga ipinagbabawal at delikadong pamamaraan ng pagkuha ng isang agimat o anting-anting ng tuway. Tunghayan po natin. Tawagin niyo na lamang po akong Renato ng Visayas. Subalit, hindi po napipirme sa iisang lugar lamang ang aming pamilya. Mahirap lamang po kami kung kaya kung saan-saan maaaring makisaka ang aking ama ay doon kami ay kanyang isinasama. Hindi naman po ganoon kalayo ang aming kadalasang nalilipatan tuwing siya ay dumadako paroon. Ngunit sa amin ay ika nga ay huling nahantungan ng paninirahan ay siyang hindi namin makalilimutan. Sapagkat kadalasan na aming nalilipatang lugar ay punong-puno ng mga tao. Maaaliwalas na mga kabayan, masasayang ngiti na siya namang aming nakakasulubong sa mga daan. Subalit, kabaliktaran ito sa isang sityo na aming nalipatan. Sapagkat sakay ng aming kalabaw habang binabagtas ang isang maliit na talipapa. Wala kaming masyadong nakakasalamuhang mga tao rito. Walang sumasalubong ng matamis na ngiti, kundi matatalim at pailalim na mga pagtingin. At ang mga kabayan ay pawang simbolo ng pagsapit ng dilim. Sadyang sa aming pakiramdam ay ito ay talagang makulimlim. Inakbayan po ko ng aking ama. Kasulukuyan pa lamang akong nasa may 12 taong gulang ng mga panahong ito. Kung kaya, detalyado ko pang naaalala ang lahat sa aking memorya. At ika ng aking ama na si Tatay Isidro. Dito lang kayo ha. At sasaglit lang ako. Pero tay, Juan, tay. Ngumiti lamang ito at ginulo ang aking buhok. Isang tanda ng kanyang pagtitiwala. Saka tiningnan pa ang aking kapatid na babae. Senyales na ito ay akin ding mabantayan. Kasama pa ng ilan pa naming mga dalahin. Hinatid namin ito ng tanaw sa kanyang paglalakad sa pinakaloob ng talipapa, na habang ang bawat paglayo ng kanyang distansya ay siyang paglago naman sa aming dibdib ng aming namumuong nerbiyos at kaba. At hindi nga kami nagkamali sa aming nadarama dahil Kuya, tulungan mo ko, kuya. Ika ng aking kapatid na babae, sapagkat isang matandang babae ang kasulukuyang nakatitig sa aming likuran. Na isang di pa lamang ang pagitan sa aming dalawang magkapatid. Nakakatakot ang kanyang itsura. Kulubot na muka na may suot na itim na belo, habang ang kanyang seryosong muka
ay nakatambad sa amin. Lumapit pa ito. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ramdam namin ang kilabot na kanyang dala na hindi na nga ito napigilan pa. At heto, nagkayakapan na lamang kami ng aking kapatid sa labis na takot. At nagwika ang matandang babae. Anong ginagawa niyo dito? Nasaan ang inyong kasama? Wika ng matanda habang ang leeg pa nito ay tila humahaba upang kami ay suriin. Labis na nakakapangilabot ang naninilaw nitong mata at ang manipis at tuyot na labi nito na mababakasan ng mahabang taon na kanyang nilakbay. Oy! Sumagot kayo! Pag tinatanong kayo. Kukuan po. Kasama po namin ang aming ama. At pabalik na din po siya. Napalingon ang matanda sa gawin ng tingin ng aking kapatid at muli itong nagwika. Jasket yung mga bata ito. Hindi tamang iniiwan kayo dito. Nang basta lamang. Hindi kayo taga rito, ano? Mga dayo kayo. Dala ng labis na takot ay kusa kaming napatango. Nasa may likod ng aking isipan ay hindi dapat namin ito ginawa dahil maaari namin mas ikapahamak kung malalaman na wala kaming alam sa lugar na aming kinatatayuan ngayon. Subalit, kabaliktaran ang aking nasa isip sa tinuran ng matanda. Bueno, ihintayin ko na lamang ang inyong ama hanggang siya ay makabalik. Ala, kuya! Kuya, nakakatakot! Ano ba? Tika lang nga. Bakit po? Anong bakit? Bakit dugutin tayo niyan, kuya? Pag matagalan pa lalo si tatay. Baka naghihintay lang yan ng pagkakataon. Tapos, wala pa si tatay. Saka, baka... Che! Masyado ka namang bintangerang bata ka. Kaya ako nga kayo babantayan. Ay dahil baka mapaano kayo dito. Lalo pa, wala kayong kasamang matanda. Baka naghihintay lang nga kayo ng pagkakataon eh. Tapos po, baka biglang ano eh. Che, pagtigil nga kayo. Pasalamat pa nga kayo. At mahaba pa ang oras ko para maghintay. Para na din masamahan kayo rito. Dahil hindi ninyo kilala ang lugar na ito. Wika ng matanda na napukaw naman ito ang aming tiwala. Dahil, oo nga naman, dahil kung nais nitong gawan kami ng hindi maganda, ay kanina pa dapat. At sa kanyang tindig pa, ay may kabagalan itong kumilos. At sa kabutihang palad naman, ay dumating na din sa wakas ang aming tatay, Isidro. Aba, magandang araw ho. Ano ho ba ang atin? Subalit, matalim lamang na napatingin ang matanda. Habang ang aking itay naman ay maingat na ipinatong ang kanyang braso sa nakasukbit nitong itak sa kanyang bewang. Nasa paglapit ng aming ama ay siya namang paglisan ng matanda nang walang paalam. Oh, ayos lang ba kayong mga anak? Ha? Mukhang pawis ka, Renato. At ikinuwento namin ang maikling kaganapan ng kanyang kawalan ng presensya. Kanina lamang na napatingin pa ito sa may gawin ng nilakaran ng matanda at tinatanaw ito habang papalayo. Hindi ko masabi kung ipinagpapasalamat ba ng aking ama ang kanyang saglit na pagbabantay nito
sa aming magkapatid? O ito ba ay tanda ng kanyang pangangamba? At ilang saglit lamang kami ay bumalik na sa aming bahay na bagong nilipatan. Ipinaubaya ito ng isang may-ari ng lupa na sasakahin ng aking ama dahil ika daw ay kinukulang na sila ng tao na siyang makakatulong nito upang pagyamanin ang unti-unti nang nagiging hungkag na lupa. At lumipas pa ang ilang mga araw. Labis kaming naging abala sa pagtulong sa aming ama sa pagyayaman ng lupang sinasaka. Mais at iba pang mga gulay ang naging produkto ng panahong ito. Mga tanim na mas mabilis kahit papaano upang mapakinabangan at makausad ang kanyang pananiman. Ngunit isang hapon, kasulukuyan na kaming papauwi sa aming tinitirhan ng mga oras na ito. Subalit, bigla ay napakapit kami sa aming ama. Dahil muli, kitang-kita namin sa may ilalim ng puno ng apitong ay nakatayo ang isang matandang babae. At ito din ang makaraan lamang naming nakita sa may tahimik na talipapa. Hindi nagustuhan ng aking ama ang aming pangingilabot. Subalit, bilang Maginoo ay magalang niya itong nilapitan at kinausap ng marahan ang matandang babae. Naiwan kami sa may tabi ng aming ina at tahimik na nakatanaw na lamang. Na hindi naman ito nagtagal pa sa pakikipag-usap sa nakakapangilabot na matandang babae. At muli na kami nitong sinamahan at marahan na nagwika. Ayos na ba kayo dyan? Halika na. At nagugutom na ako eh. Yun na. Ika ng aming tatay Isidro. Napalingon pa kaming muli sa matandang babae na kasulukuyan ng nakaupo sa malaking ugat ng puno. Saka muli kong minasdan ang aking ama at nag-usisa. Subalit, tanging paghimas sa aking ulo na lamang ang kanyang naging tugon habang pinapaandar ang aming alagang kalabaw. Sa aking tantiya, mukhang naging maayos naman ang kanilang pag-uusap at di nababakasan ng anumang di magandang pakiramdam ang itsura ng aming tatay Isidro. Habang eto at tahimik na wala nang nabanggit pa na ano paman ang aming ama. Ganito po ang aming mga magulang. Sila lamang ang kadalasang nag-uusap sa tuwing may mga importanteng bagay at kanilang itinuro sa amin na huwag nakikialam sa mga usaping matatanda na siya naman naming sinusunod. Ngunit hindi ang tsismosa kong kapatid na babae. Dahil nitong gabi lamang matapos ang aming hapunan ay kanyang naulinigan daw ang pag-uusap ng aming ama't ina sa may labas ng aming bahay. Naika daw ng mga ito ay kanyang napag-alaman nang marinig sa aking ama ang mga di kanais-nais na balita tungkol sa aming nalipatang lugar. Na kung bakit nga ba bibihira lamang ang mga tao rito na kadalasan naman ay mga napakatahimik at masyadong malayo sa isa't isa. Walang alam ang aking ina sa bagay na ito dahil di nito ugali ang makipag-umpukan at makialam
sa buhay ng iba at tanging sa bahay lamang nakatuon ang kanyang buong atensyon. Subalit, nanindig ang aming mga balahibo na aming napag-alaman ang tungkol sa may sityo na ito. Dahil ika daw ng matandang babae. Pinag-iingat nito ang aking ama, lalong-lalo na ikinababahala nito ang aming kaligtasan. Sapagkat hindi basta-bastang lugar lamang ito na kaya pala nitong mga nakaraang gabi lamang ay palagi naming naaabutan sa madaling araw. Nagising pa rin ang aming ama. Nakakaramdam na pala ito ng mga di pangkaraniwang bagay. Hindi naman ito inosente sa tinutukoy ng matandang babae. Ngunit hindi nito lubos maisip at hindi mapaniwala sa kabila ng kanyang pagiging taliwas sa bagay na ito ay hindi nito ipinagsasawalang bahala ang lahat at labis pa ring nag-iingat anuman ang maaring maganap, lalo pa para sa amin. Kuya, paano yan? Natatakot ako. Wala ka dyan. Matapos mo makipagchismisan Ngayon matatakot ka. Di sana kung di mo na lang pinakinggan yung usapan ni tatay tsaka ni nanay. Di sana di ka nagkakaganyan. Sumbong pa kita Gulo-gulo mo, napakachismosa mo. Tapos pag inuutusan ka di mo marinig. Galing-galing mo no? Kung bakit nga ba nitong ilang gabi lamang ay napakainit, napakamaalinsangan at malansa ang buong kapaligiran. Dahil hindi na nagbubukas pa ng bintana ang aming ina at pinapanatili nitong nakapinid ang mga bintana. Makalipas pa ang ilang araw, galing sa may kabukiran, muli na naman naming nakita ang matandang babae. Subalit, hindi nagtagal ang kanilang pag-uusap. Ngunit nagmamadali ang aming ama na kami daw ay makauwi na. Hindi kami nagtagal sa paghahapunan at mabilis kaming pinagpahinga ng aming mga magulang. Wala kaming nagawa kundi ang matulog na lamang ng mas maaga. Hating gabi, naalimpungatan ako sa isang pambihirang tunog, paghahasa ng itak ng aking tatay Isidro na kasulukuyang nasa may kusina. Na ikinagulat ko pa na kasulukuyan na pala naming kasama sa aming silid tulugan ang aming nanay, Cora, na nakayakap pa sa aking kapatid na babae. Sinamahan ko po ang aking ama. Nag-aalinlangan man ay sinubukan kong magtanong ukol sa aking agam-agam. Ngunit hindi pa man ako nakakalapit ay isang malakas na kalabog sa may bubungan ng aming kusina ang aming narinig. Ay, nanay! Ano yun? Tay! Ano yun, tay? Napatalon ako sa takot at pagkabigla. Subalit, ika ng aking ama. Renato, anak, ipagtimpla mo nga si tatay mo ng kape at magiging abala ako ngayon. Sige na, anak. Napangiwi na lamang ako sa aking narinig sapagkat sa ganitong pagkakataon pa talaga ako nautusang magtimpla ng kape habang may kung anong gumagapang sa aming bubungan. Na mas lalo pa akong pinangilabutan dahil ang bubungan po namin sa aming kusina ay hindi naman po ito ganong kataasan. Ay, nanay! Kung kaya maririnig mo talaga ang pagkaluskos ng tila gumagapang sa ibabaw ng aming kabahayan at umaangil. Subalit, Oh, anak,
ipagtimpla mo na ako. Nawala na nga akong nagawa pa, kundi ang sumunod na lamang. Tatay, ilang tasa po ba ng kape este? Ilang kalabaw este? Ilang kutsarita po ba ng kape? Tay, natatakot ako eh. Tay, ay Diyos ko po. Na habang kinakabahan ako, ay heto naman ang aking ama na napapangiti pa dahil sa aking pagiging aligaga sa pagtitimpla ng kape. Anak, dalawa lang anak, dalawa. Ay, nanay. Dalawa ha, huwag mong susobrahan. Ganun po ba? Ay, naku po, kalabaw. Ay, tatay, di ko yata kayang magtimpla, tatay. Nanginginig po yung kamay ko. Tingnan mo. Ay, naku, palitawan ko pa. Ay, ikaw na dito. Subalit, natatawa na lamang na nag-uwika ang aking ama. Anak, kaya mo yan. Sige na, patatapos ka na oh. Mauubos mo na yung kape. At ipinagpatuloy na ang pagtitimpla habang tumatapon pa ang mainit na tubig sa may labas ng tasa sa labis na kaba. Anak, sabi ko kape, hindi magdilig ka dyan. Gabi na nagdidilig ka pa. O siya, ayos na yan. At dito ka na lang sa may tabi ko. Tiga. At matapos humigop ng mainit na kape ng aking ama, ay tumindig ito at nagwika habang kinakalabog ang kung sino man na nasa may ibabaw ng bubungan. Hoy, ikaw na lang sa may taas yan ha. Kapag dumating ang ulan at may tumulo dito sa aking kusina, sisiguraduhin ko sa'yo, bubutasin ko din yung katawan mo. Nakakaabala ka na. Gabing-gabi na, diyan ka pa naglalaro. Wala kang mahihita dito. Lumayas ka na. Gabing-gabi na, bulabog ka pa. Nakatingala lamang ako sa aking tatay Isidro. Hangang-hanga ako. Napakatapang nito. Dahil matapos niyang magbitaw ng mga kataga, ay ilang yabag sa itaas ng aming bubungan ang aking narinig. At bigla na lamang itong naglaho. Lumipas pa ang ilang araw. Hindi na naging ordinaryo ang lahat. Hindi na din lingid sa amin ang mga pagkakaluskos sa may paligid. Lalong-lalo na sa may kalaliman ng gabi. At isang hating gabi, bakas ko sa mukha ng aking ama na nawawala na ito sa kanyang pagiging kalmado habang mahigpit nitong hawak ang kanyang matulis na itak at itinabi pa ang kanyang karit na kanyang pangdamo sa may di kalayuan ng kanyang kinatatayuan dahil may mga hindi ko mawaring mga nilalang na aking naririnig sa may itaas ng aming kabahayan. At napapailing na lamang ang aking ama habang tumitingala pa at muling babalik sa kanyang ginagawa. Abala ito sa paghahasa ng kanyang itak. Hindi niya ito tinitigilan. Paulit-ulit. Naika ko pa nga noon na kahit ang isang hibla ng buhok na siyang kusang mahuhulog dito ay talagang mahahati sa gitna. At kamuntikan pa akong mabuwal sa aking kinauupuan nang bigla itong magwika. Oh, Renato, sige na anak, matulog ka na doon. At pangako, sa susunod ay di na tayo aabalahin yan. Pangako, sige na, si tatay na ang bahala dito. Wala na akong nagawa pa, kundi ang sundin ito. Saka tinungo na ang aming silid tulugan habang napapatingala pa sa may itaas ng kabayan at pinakikinggan ang mga kumakaluskos sa may bubungan. Ay, mama! Ay, papasok na ako, tatay, ha?
Kayo na pong bahala ah. Magandang gabi po. Tulog na ako. At isang hapon, tahimik kaming naglalaro ng aking kapatid sa may bakuran. Habang ang aming ina ay abala naman sa kanyang paghahalaman. At ilang sandali pa ay dumating na ang aming ama. Natatanaw na namin ito sa may di kalayuan. Subalit, may kakaiba. Hindi ako maaaring magkamali. Sapagkat, bukod sa paghihiwalay nila ng landas ng matandang babae, ay may kung ano akong natatanaw na nasa kanyang likuran. Subalit, nang makalapit na ito, ay bigla naman itong naglaho. Isang itim na anino. Ika pa ng aming ina. Oh, akala ko hanggang bukas ka pa doon. Hapon na. Ayos ka lamang ba? Mukha nga pero kinaya ko naman. Sa tingin ko tatantanan na tayo ng mga lintik na mga nangaabala na yan. O siya, at may dala din akong mga alimango at dalag. Oh, masarap tong kainin, lalo na't linggo. At ang aking tengang kanina na ginagapangan ng kilabot ay biglang tila napangiti nang marinig ang masarap na iluluto ng aking ina, dahil ito ay ang aming paborito. Sa harap ng hapagkainan, tahimik kaming nanginginain. Sarap na sarap sa paglantak sa napakabangong luto ng aming ina. Hoy, Pabel, ano ba yan? Dahan-dahan, baka di ka matunawan, no? Baka pati daliri mo, makain mo na eh. Pingin naman buntot. Sige na. O sige, yung sipit na lang. O, palit tayo. Sige na. Nang biglang, ilang pagkatok ang aming narinig. Napabalikwas po ako upang mapagbuksan ito. Subalit, pinigilan ako ng aming tatay Isidro na ika niya ay hayaan ko lamang daw ito at mamaya lamang ay mawawala din ito. Ika ko pa sa aking sarili, bakit mawawala? Hindi ba't ang dapat ay aalis din ito? Mga salitang magkasing kahulugan, ngunit magkaiba ng pakiramdam. At di ko nagugustuhan ang aking nararamdaman sapagkat kumukulo na ang aking tiyan. Sa labis na kabusugan, bumuwelta pa yata ang aking pagbibiro at heto at napatakbo na ako sa aming kasilyas. Tahimik akong nakaluklok sa aming maliit na pundohan ng kasilyas at tanging huni ng mga kulisap sa paligid ang aking kasama. Sabay-sabay silang humuhuni habang ako naman ay nagmumuni-muni. Patapos na sana ako nang may marinig akong mga malalalim na paghinga sa may labas ng aming palikuran. Tila paghinga ng isang kalabaw. Subalit, nasa harapan ng aming kabahayan ang pwesto ng aming alagang kalabaw. Kung kaya, marahan, ngunit maliksi akong nag-asikaso at sinilip ang siwang sa may gilid ng aming palikuran. At dito, kitang-kita ko at hindi ako maaaring magkamali at hindi ko makalilimutan ang aking mga natanaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga nakakapangilabot na nilalang, wari, nagkukubli sila sa may likod ng mga sagingan. Hindi ito makalapit. Atras abante, nag-aalinlangan kung kaya mabilis akong lumabas ng kasilyas at hinagilap ang aming tatay Isidro upang isuplong ang aking mga nakita. Subalit, napangiti lamang ito. Saka muli akong hinawakan sa aking ulo
habang ginugulo ang aking buhok. Mapanatag ka, anak. Sa ngayon ay wala na tayong dapat pang pangatakutan tuwing gabi. Patunay lamang yan na mabisa ang itinuro ng matanda sa akin. At dito, sa unang pagkakataon, ay ibinahagi sa akin ng Tatay Isidro ang tungkol sa bagay na ito. Sapagkat itinuro daw sa kanya ng matandang babae ang isang mabisang pangontra sa mga ganitong nilalang. Isang anting-anting na bibihira lamang ang nag-angkin, at ito ang piraso ng buto sa ating katawan na siyang inaasahan sa pagtindig mula pagkasilang hanggang sa ating katandaan. 2 piraso ng buto na napakahiwaga na di lubos maisip na may kaakibat itong galing na kung lalakipan pa ng malalim na orasyon upang mapagbigyan ng buhay at mapagana. At ito po ay ang kung tawagin ay tuway, na sa wikang Ingles ay nikap, na mas kilala natin bilang tawag ay ating tuhod, na ang kung sino mang magkamal ng mahiwagang bahagi ng buto na ito ay siyang magkakamit ng pambihirang lakas, proteksyon at gabay mula sa nagmamay-ari ng mismong tuhod nito. At tulad ng agimat na bao ng nyog na walang mata, ay bantog din ang agimat o ang anting-anting na ito sa pambihirang galing ng sa tagabulag. Pinoprotektahan nito ang nagmamay-ari ng mahiwagang agimat na ito upang hindi sila mapansin, makilala o lubusang iwasan ng mga nasa kanilang paligid. Subalit, hindi napakadali upang makamit ito, sapagkat hindi biro ang mga proseso upang makamit ang pambihirang agimat o anting-anting na ito. Una, ay kinakailangan mong makuha ang pagkakakilanlan ng nagmamay-ari ng tuhod na ito upang sa gayon, sa iyong pagkuha ay ilalakip mo sa iyong dasal o orasyon ang kanyang buong ngalan sa paghingi ng permiso sa pagkamal ng kanyang makapangyarihang parte ng katawan. At ikalawa, sa tuwing Biyernes Santo ay isinasagawa ito ang pagpunta sa isang sementeryo sa kalaliman ng hating gabi nang mag-isa lamang. At kailangan mong hukayin ang labi ng bangkay na ito upang personal mong makuha, dahil pakatatandaan po natin ang isang agimat o anting-anting ay personal na kagamitan o pagmamay-ari, at ang bisa nito ay siyang kaloob lamang sa siyang karapat-dapat na magkamit nito sa gumanap sa kanyang pagkuha. Ang ikatlo, kinakailangan mong yakapin ang panghabang buhay na responsibilidad matapos ang matagumpay na pagkuha nito. Kinakailangan mo itong mahainan ng dasal o orasyon tuwing Martes at Biyernes. At kung hindi mo magampanan ng naaayon ang ikatlong proseso, ay may hindi magandang balik ang kapabayaan sa bagay na ito. Dahil sa pagkuha ng agimat na ito ay hindi napakadali na kung ikaw ay hindi pagbibigyan ng nagmamay-ari ng tuway, ay sa iyong pagbaklas ng kanyang tuhod ay hindi mo ito makikita, hindi matatamasa. Sa sumakatuwid, ipagdadamot ito ng may-aring na mayapa. At hindi lamang ang isang piraso ang kailangan mong pagkaingatan, kundi ang isang pares nito, na ibig sabihin ipagpapatuloy mo ang kabilang buhay ng namayapa bilang paggamit sa kanyang natatanging kapakinabangan, ang agimat o ang anting-anting
ng tuway. At heto po sila Mang Isidro, kasama ang anak nitong si Renato, nakaupo sa may balkon ng kanilang kabahayan. Kasulukuyang araw ng linggo ng pagkabuhay. Hindi na sila muli pang ginambala ng mga nilalang na ito. Nagpaparamdam na lamang ang mga nilalang sa may di kalayuan ng kanilang kabahayan. Tila may takot, hindi kayang lumapit sa kanilang tirahan. Dahil ika pa ng ama ni Renato na ang kanyang nakuhang tuhod ay siyang mismong nagmula pa sa asawa ng matandang babae na siyang buong pusong ipinagkatiwala upang maggamit ng karapat-dapat. Kusang loob nitong ipinakuha sa ama ni Renato na si Tatay Isidro ang tuhod ng kanyang yumaong mister, nang sa gayon ay kahit papaano daw ay maramdaman niyang buhay pa ang pagmamahal ng mabuting asawa na isang matulungin at maginoong esposo. Nagbago ang lahat ng kakatuwang imahe na nasa may isipan ng batang si Renato nang lubos na nitong maunawaan na hindi dahil sa panlabas na kaanyuhan ng matandang babae ay dapat na itong ituring na masamang tao o kauri ng aswang. Wag naman po kasi laging nakaitim tapos di pa nagsusuklay. Mahirap din eh. Ano ba yan? At narinig ko ang pag-uusap ng aking Tatay Isidro at Nanay Cora. Sir Narrator, halos 3 taon din kaming namalagi sa tahimik na bayan na iyon. At nito lamang makaraang taon ng 2009 ay payapa pong yumao ang aking ama na si Tatay Isidro na kasulukuyang nasa may isla ng napakaganda na lugar ng Guimaras. Hiling ko na lamang po na sana ay huwag na lang ding mabanggit kung saan naganap ang kwentong ito, Sir Narrator. At bilang pagtanaw na lamang din ng aming respeto at utang na loob sa pagkanlong sa amin ng mahabang panahon.